Mga ka-lines, so ito pala yung gagawin nating ah, motor ng ihawan na automatic na may ikot. So hindi lang to, ito ang ating motor, 12 volts po ito, tapos ito yung ating reducer. Motor to na may reducer siya. Yan, kalagay po dyan DC 12 volts, 50 rpm lang po ang ikot nito, kaya pinapahina nito na malakas. So itong motor to gagamitin ko sa mga DIY natin na mga ihawan, gate, yung mga automatic. Tapos DIY na lang ako ng pang dito, yung pang salpak para yan, salpak lang natin dito to, yan, DIY to. Tapos dito lang natin i-connect yung i-connect lahat yung gagawin natin. Yan, kasi walang kasama tong dito, yung pinaka holder, or pwede na kaya maglagay ng sprocket. So titingnan natin sa mga yung automatic gate natin. And so ito yung bubutas natin, hindi pa natin pakita lang natin na tayo yung gumagawa nito, nag DIY. Ayan kita nyo hindi natin pa sobra tas na siya. Sin po maliit lang yung binutas muna natin, kasi kapag diniretso natin yan ay sobrang tigas po yan. Yan, lalakayan pa natin to siya na ito 6, mga 7 mm. Yan mga ka-lines, na butas na natin. So yung binutas pala natin ay hindi yan diretso, so tingnan natin kung papasok ba. Yan po, pasok siya. Kasi yung ating nabili ay may dito, yung parang pinaka niya, yung tatamaan ng tornilyo. So lalagay natin dito butas, dalawa. Isa dito sa motor, isa rin dito sa yun sa may pinaka ng barbecue, Bali dalawa siyang lock para ditanggal sa parehas. Pwede naman kung halimbawa meron kayong sprocket, yun kagaya sinabi ko kanina, didiretso na. Medyo malaki yung butas ng konti, 1 mm lang. Wala kasi ito yung 6 mm na drill bit, pero okay na rin to para may maglalaro siya. Pag nakikpitan yan dito, malagyan natin tornilyo, na yan, higpit na yan. Okay, so yan po mga ka-lines, na natin, medyo mainit pa. Tinagos ko na yung butas, gawa ng hindi siya abutin ng thread pag dito lang sa loob. So medyo maluwag lang tong ating kasi wala tayong 4 mm, so kakapit naman yan kahit konti. Yan, dito papasok yung ating motor, yan, para kahit baliktaran tong ating ginagawang pinaka shafting natin ay kaya pa rin kaya pa rin. Tapos dito natin ihigpitan yan, may thread na. Okay mga ka-lines, tapos na natin i-thread. So makikita naman siguro dyan, medyo maproseso lang to pag wala tayong bearing, bearing yung sprocket. So one side lang ginawa natin kasi mahirap siya i-thread, sa nyan, papasok na natin dito. So itapat lang yung butas dito, yan, ayan pa, may ribaba pa, yan. So hindi natin ipasok dito sa kabila kasi ito naman yung ditong holder dun sa barbecue stick, DIY lang. So pag mayroon sana ditong kasamang pabili ay hindi na mahirapan. So pag ganyan, ilalagay natin dito, yan.
So may tendency din to na hindi sentro yung ikot nito, pero pwede na. Yan, panama. Teka lang mga ka-lines, na ano na natin, no? Na DIY na natin. So ang ginawa natin, maiksi itong isa mahaba para hindi siya magpang-abot yung ulo. Mas maganda siguro kung mas mahaba pa. Ito gawin natin paraan to kasi parang hindi siya sentro, maliit kasi to. Dapat to nasa mga ano rin, mga 6 mm. So madali lang yan. Pag may ano yan, pwede natin DIY yan. So at least nakuha na natin to dito. Double lang na, so maganda mahaba to. So okay lang naman ganyan, maiksi na, but at least ditanggal parehas yung ano natin. Pwede rin natin ano, kukunika ng mga ano. Pwede na to ito lalagyan ng sprocket. Maganda na tong ganito. Yan. Pwede lagyan ng ano, yung ating sprocket, lalagyan ng pinaka holder dito para dito na ipasok, tapos ikot na lang din. Lagyan ng kadena. Luwag siya. Pitan natin. Yan. Pit na siya. So ano na yung itsura natin. So ang gagawin natin, ang pinaka ano na ng kung anong yung pinaka barbecue stick na. Tapos saka natin i-upgrade ng upgrade. Okay. At least may idea na tayo, no? Line si holder ng ating motor, no? Yan, paliwanag lang natin. So sinukatan ko lang yung ating motor kapag ganyan. Yan. Ilang, ano ba to? Hindi ko kasi pinakita na at medyo mahirap yung ano, tumiskarte. So paliwanag ko na lang. So ganyan po yung mangyari niyan. Ito may butas po yan. So mamaya papakita ko yung kabitan. Simple lang naman ito para lang gumana yung ating motor, no? So ganyan. Tapos dito po natin susuot yung ating barbecue holder, no? Tapos dito rin natin yung ano yan. Yan. So kinuha ko lang po yung ganyan para hindi po siya maglaglag. Tapos dito naman sa dito talagyan ko pa ng plate hanggang dito para hindi siya gumagalaw-galaw siya ng konti, ganyan lang pag halimbawa gumagana na, no? Tapos ito wala namang problema dito pag tumama to dito sa ano natin, naka holder. Pag nakatayo to, so nakaside lang kasi ito eh. Yan. Pitan natin para ano. So yan po, mahigpit na, oh. So kasi pag kung walang harang yan, gaganon siya, iikot din siya. Pero kung malagyan natin ng harang dito sa may ano na to, yan, ano bang ano yan, ganyan. Yan po, yan. Lagyan natin ng harang banda rito. Ganyan. So ditanggal din to siya. Madali na siyang tanggalin. Dito, tapos dito sa likod. Dito sa likod, yung parang box lang siya, style. Para hindi siya masayaw-sayaw yung motor natin, no? Medyo mahirap lang mag-DIY nito, gawa ng lalo pag wala kang gamit. Mahirap. So mas maganda pa yung kadena na bearing na lang lalagay dito. Tapos holder na lang ng motor ang kailangan. Sa kasi yung motor na to parang iba yung butas niya, napakaliit ng ano. Tapos 2 mm siya na ang thread niya ay kuwan, masyadong pino. So wala tayong tornilyo na ganun. Kaya hanapan na natin ito na may box lang natin to. Okay. Lines, nakita nyo ang tapos na yan. Yan o. Taas natin konti. Para malinaw. So ayan po yung pinaka holder ng ating motor. Simple lang po siya. So ano po siya, ditanggal, no? So pwede natin dalhin kahit saan tong motor, lalo na kung may battery tayo. So ganyan na pang pagkabit niyan. Yan. Tapos tutusok lang po natin dito yung ating barbecue stick holder. So dito na po maglalaro yung ating ano, motor. Yan. Okay. Hirap kabit pag isang kamay. Yan po. Tapos higpitan lang po natin yan.
Yan po. Yan, okay na siya. Oh. Ngayon, pag halimbawa umikot na siya, so dito tatama yung motor. Kung ano mang ikot niya. So, dyan po. So, dito yung ating output. Ay, input. Ito yung ating input. Yan. So, maglagay lang dito ng ano. So, hindi natin pwede ilagay dito. So, kasi ilalagay po natin ito ng controller, no? Yan. So, medyo kita nyo, tabingi yung kuhan. Gawa ng malaki nga yung butas. Umaya, gawan ko ng paraan. Hanap ako ng medyo malaki. Sakto dun sa butas. Para hindi ito tumabingi pag hinigpitan. Okay. So, ang kakabitan ko pala niyan dito sa aking dating ihawan na lagay ng uling. So, makikita nyo mamaya pag testing natin. So, simple lang po ito, no? Yung ating ginawa. Sa sunod, ito rin gagamitin natin. Mag-DIY tayo ng mga gate na may motor. Mga roll up na motor. Pero maliit lang yung gagawin natin mga ka-lines. Para may idea yung halimbawa gustong halimbawa gustong magsariling gumawa. So may mga motor na malaki po na kayang-kaya yung ating mga movable na gate. So papakita ko na sa inyo na lagyan siya ng stopper. So ngayon wala pa akong nabili na stopper. So ito pa lang. Yung automatic siya mag-stop yung gate natin. Pati sa roll up. Yung mga gate na So ito lang gagamitin kong motor. At least kayo na bahala bumili ng motor setup na at least may idea na kayo. No? Ka-lines, ito pala yung itsura ng natin. Finished product. So sinoldering natin. So kahit tayo welder hindi tayo masyadong maganda mag soldering at hindi naman lagi natin ginagawa. So ganito yung input na ginagawa natin. Tapos yung dito, yan. Lagyan na natin to. Ganito pag install. No? Yan, kita naman siguro dyan. Bilisan natin at palubat na yung ating cellphone. Yan. So hindi pa masyadong natuwid natin tong ating barbecue stick. No? So, hindi pa yan yari. So imagine nyo na lang na yari na. So yan, sisik-sik lang natin yan. Tapos may tornilyo tayo dito mga ka-lines. No, medyo maliwanag naman siguro yan. Yan. So dito yan galing. Ito yung pinaka holder ng barbecue stick natin. Tapos higpitan. Yan, higpit na yan. Tapos tubit na natin ating adapter controller dito. Yan. So ito lalagyan pa natin ito ng harang hardiplex para hindi masyado mainitan yung ating motor. Tingnan nyo kung paano umikot yan . Okay po. Umikot siya. Yan. So hindi masyadong tuwid yan. Hindi ko alam kung hindi ito tuwid or dito hindi masyadong align kung natin kasi puro DIY yan. Pero kung halimbawa sprocket na ilagay natin dyan, baka yan, sprocket kadina, tapos dito sprocket. Maganda yung kalalabasan yan. Rekta kasi ito kaya mahirap din anahin. Kaya dapat ito 0-0 din pag dito na. Saka ito dapat tuwid. So yun lang po, ito gagawin kong holder. Gagawin ko na ng holder na yan para mapag-ihaw na tayo. So ito yung dati kong ihawan yan. Stainless din to. Tapos modify ko na lang. So may idea na tayo kahit pa paano. Okay. Okay, so buhayin natin, testing na natin. Yan, pinaka-low niya. So ito pala yung ating harang para hindi masyado mainitan yung motor natin. So double na may harang pa to, bakal nga lang. Ito may hardiplex. Pala ko sa lagyan dito kasi sobrang kipot na. Yan o. Yan yung mechanism niya. Dito okay na silang ganyan kasi pang lang naman to pang indoor. Pwede rin sa labas kaso lang huwag pa ulanan. So yan yung low nya. Tapos bilisan natin. Yan yung pinakabilis. Max yan 50 rpm lang kasi to. Sobrang bilis naman. Siguro okay na silang ganyan. So ito yung controller nya. 12 volts lang to. So, talaga mag-DIY yan. Gawa naman lang hanggang maluto.
So ito na yung ano natin, hindi na bumili bago. Testing natin ito mamaya, diba? Meron na tayong ano, DIY barbecue automatic. Okay, lalagyan na natin ng uling para magpagbaga muna tayo. Yung atong ano pala, no, yung pinaka ulingan ay luma. So yan, kunti lang kasi kalahating manok lang yung unahin natin, dagdag na lang pagkukulangin. Kaya pa yung uling natin. Yan, importante nito yung may idea na tayo dito sa pag symbol nito, para yung mga gusto mag DIY ay kaya na nilang gumawa. So pabagahin na natin. Okay tayo, pabaga. Sunod, pwede siguro dito sa bandang ilalim dito, pwede natin lalagyan ng parang pinakapinto para doon tayo magpabaga. Pero ito madali lang naman to eh. Paga nito. Pero pag walang ganitong butin, karton. Mga 10 minutes, baga na to. 5 minutes. Kakabit na natin, no? Para maluto na to. Mainit. Mainit na. Yan. Dito. Tapos pitan natin. Ito ng konti. So medyo sablay itong ating ano, mahirap ikabit. Okay na siguro yan. Okay, ganahin na natin. Yun. Sayaw dito, tusukin mo natin. Yan. Ayun oh. So kahit iwanan na natin yan, hindi masusunog. May taga-ikot. No? So hindi maganda pa yung pagkatusok natin oh. Medyo ano pa, walay. Picture na natin pang thumbnail. Yun. May update ko kayo pag ito iluto na. Sa orasan ko rin. Okay. So, kakaiba po to sa ano natin, no? Sa may yung DIY natin na talagang kulob na kulob. Tingnan natin kung sino mas matipid sa uling. Ito kalahating manok lang yun eh, ano. Buong manok yun. So try nating medyo bilisan ng konti, no? Yun. Bilis-bilis yan.
So yan mga kalay, sa kababa kasi na konti yan para yung ano, hindi ano, yung mantika hindi pupunta doon. Yun na, natanggal na. Sa 15 minutes to, medyo gumanda na yung kulay niya sa loob ng 15 minutes. So medyo parang mataas siguro siya, pero kung volume mo naman ang ano yan, siguro kahit marit siguro yung 30 minutes luto na ang ano, isang buong manok pag madami doon. Problema lang baka mabigla din. So, tama siguro mga 30 to 40 minutes ang isang buong manok pag naka-load tong ating ano, hulingan. No, wasok-wasok no. 15 minutes pa lang yan. No, 30 minutes na siya. Medyo talagang malapit na siya maluto-luto. So yan mga kalights. So isang supot na po naubos natin na uling sa kalating manok. Siguro mga 40 minutes, 45 minutes luto na to. Buo sila yung uling. Okay. Kalights, luto na siya no. 45 minutes luto na siya ang kalahati. So alalay lang kasi yung ano natin, hindi pa natin kabisado yung brain. Kaya medyo binibilisan natin no. Pang thumbnail muna natin. Ito muna natin. Bagal. Good. Ito. So ganyan po siya kausok no pag nakahinto siya. Kailangan talaga pahinto eh. Kailangan paikutin. Yan para mawala yung usok. Hindi siya masyadong nagtutulo kasi ikot lang siya sa katawan. So ganyan po yung mga diskarte ng mga naglilitsyon sa mga manukan. So medyo mabilis lang yung ikot pag medyo luto na siya or malapit na siya maluto para yung walang kasinong usok. Tingnan nyo, nawala po yung usok. So yun po, maraming salamat po. Sana ay kuhaan to ng unang kung sino gustong mag DIY o mag business ng ganito. I-upgrade pa rin natin to yung halimbawa 3, 4, 5, 6 kung may budget tayo.